Kaya lang... Wag na. Ayaw mo? Hindi na kita papahirapan pa. Sinasagot na kita. Sa iba po siya dumalaw. Nagkakonsyaba niya po yung driver niya. Dinalaw lang naman po ako eh. Masama ba yan? Hindi masama. But you're hurting Apple in the process. Gusto kong tulungan mo ko. Ilayo mo ang anak ko sa ginang yon. Tinutulungan kita. Kapalit ng katawan ko. Ng kahihiyan at dignidad ko. Kapalit ng lahat ng pangarap. Kaya ko pong abutin ang mga pangarap ko nang hindi ko mag-apang sa lusa. Pati ba naman yung tatay ko, hindi ko ba pwede makilala? Kuminsan kasi ako, may mga dapat na ilibing na sa limot. Eh, ayoko naman mabuhay sa kasinungalingan. Magabi po. Sige, itutulog na ako. Sige po, Dina. Good night po. Nyeta naman, no? So wala nga akong ganun kalaking pera, pare. Pasensya naman. Hindi yun. Ikaw kasi, pakikilala ka ng nanay ko. Tinatawag ka sa pangalan, kinakausap. Samantalang ako, kung di ako tinatatwang anak, tinadaan-daanan lang ako. Hindi mo kasing problema, pare. Pero ang pambayad sa utang ni Rachel. Papeles para may kasal kayo. Pare, isa-isahin mo lang. Hindi mo kaya sabay-sabay yan. Mabuburyong ka. Mas lalo pang lumaki yung problema ko dahil sa mga lintik na papeles na yan eh. Ngayon, pati kung sino yung tatay ko, pinoproblema ko, walang makitang record sa akin eh. Pare, unahin mo na yung problema mo kay Rachel. Kasi kahit maayos mo yung birth certificate mo, pare, tsaka yung makilala mo man yung ama mo, hindi rin kayo pwedeng kasal ni Rachel. Demandado siya. Gusto ka raw kausapin ulit ng producer. Baka magbago pa yung isip mo. Pakisabi sa kanya ako naman yung hihingi ng ilang araw para mabayaran yung kontrata. Eh, paano tong mga damit? And yung mga nabili namin, babayaran ba namin to? Hindi na po, tita. Iuwi niyo na po yan. Kaunting halaga lang naman po yan eh. Naisoli niyo yan. Akin na. Soli niyo yan. Anak? Hindi ko naman gagamitin yan eh. Tsaka yung sa inyo. Soli niyo, yung sapatos. Ilabas niyo na. Eh anak, dalawang damit lang naman yung akin na dalawang terno tsaka isang sapatos. Kahit na. Nailabas niyo na. Isoli na natin sa kanila lahat. Baka mamaya sabihin nila na namantala tayo. Yung sapatos. Rachel, ano bang naging problema sa usapan niyo ng producer? Sunod-sunod na naman ng press conference nito si Ricardo tungkol dun sa mga pending na kaso laban sa akin, ha? Akala mo naman kung sino siyang magaling at matino. Ayun pala eh, grandstander at attention grabber din pala. O nga pala, nag-file ka na ba ng motion for reconsideration sa TRO ng resort? Aba, Edmundo, kailangan natin yon para sa meeting de avance mo. Inaasikaso ng abogado ko yun. Pero ano ba pwede natin gawin kay Ricardo? Yes, son? Lalabas lang ho sana ako. Lalabas? Bakit? Anong gagawin mo sa labas? Magpapahangin lang ho. O siya, sige. Pero huwag kang lalayo, ha? Sige po. Anyway, going back to Ricardo. Mahaba-haba pa naman ang campaign period eh. Pero yang si Falcon, wala pa siyang ginagawa, ha? Sayang lang yata ang binabayad natin sa kanya. Maraming kapalit ang pelikula. Ganun talaga yun eh. Kompromiso. Pwede bang... Alam mo, Rachel, kung ako sa'yo, kausapin mo ulit siya. Baka maayos pa natin to. Pwede bang hulug-hulugan ko na lang yung kontrata?
Yan hindi ko maipapangako. Kung ako sa'yo kasi, tumupad ka na lang sa kontrata. Kung ano man yung kapalit nun, lununin mo na lang. Imumog sabay iluwa. Sana nga ganun kadali yun. Kapag tinanggap ko ang alok, lulubog ako sa butik. Nay, halika na. Isoli nyo na yung sapatos, Nay. Please, akin na yung sapatos. Akin na. Yung ibang damit. Iuwi nyo na yan. Sige na, kahit ito na lang. Hindi na. Nay, ligpit nyo na yung gamit nyo. Gina? Oh. Ano to? Cellphone number ko tsaka address. Directions din yan kung paano makapunta sa bahay hanggat wala si Kuya Levy. Yun naman eh kung may bala ka pang dalawin ako. Siyempre, meron na meron. Gina, salamat ha. Pinapadali mo yung buhay ko. Meron sana akong request. Baka pwede namang makahingi ng kiss. Tayo naman eh. Sige wala na ako. Ingat. Gina! Pakibukas nga yung gate, anak. Tulungan mo kami dito. Ate, ano nangyari? Tapos na yung shooting nyo? Ang bilis naman. Hindi na tuloy. Ano ganyo? Tapos na ba? Dali pala gumawa ang pelikula, no? Hindi na matutuloy ang pelikula. Ba't? Ano nangyari? Alam niyo naman yung dahilan eh. Eh, bakit daw? Tay. Tay, nasa na yung perang kinuha niyo kay Gina? Wala nga. Bayad ko na ng mga utang ko. Tay, kailangan natin ibalik yun kundi makukulong ako. Eh, di ko mga paraan! Tay, hindi naman pwede yun eh. Parati na lang kayo. Kayo nagpapasarap, ako nagpapakandahirap. Huwag mo sinasagot ng ganyan, ha? Bakit? Ako na lang parati nagtatrabaho. Kayo, pahiga-higa lang kayo. Hindi kayo nagtatrabaho. Puro kayo sugat. Pare, lumapit ka na sa kanila. Sabihin mo na yung problema mo. Kanino sa kanila? Kay Jonathan. Eh, hindi naman siguro ganun kalaking pera mauutot ko dyan. Eh, kay Ma'am Rowena naman, nakakaya dahil halos kakahingi ko lang ng panggamot kay nanay. Ayun oh, kay Mayor. Oo ba? Hindi ako hingi ng tulong dyan. Kaya nga siya Mayor eh. Mas mabuti pa, lulunukin ko lang pride ko. Kay Ma'am Rowena na lang ako lalapit ulit. At kung makukulong ka, tatanayin na ng nanay mo. Lumas dito, ayoko na makita magmumukha mo. Tama tayo! Bayas! Tama Ano? Pwede, sige, babae ka! Pwede!
Nakausap ko na. May kailangan ka ba? Ano yun? Ho? Ah... Mayor, kailangan ko sana yung tulong ninyo eh. Halika dito. Lumapit ka. Ano yun? Kailangan ko kasi ng malaking halaga. May kailangan mo akong bayaran. Gaano kalaki? Saka ano ba yung babayaran mo? Mangyari ko kasi si Rachel ho, may utang ho siya dun sa producer niya ng pelikula na hindi niya nagagawin. Kalahating ₱1,000,000 ho yun. Gusto ko sana humiram sa inyo eh. Ha? Ate, tama na. Huwag ka na umiyak. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Wala talagang puso si tatay. Bakit ba kasi hindi natuloy ang paggawa ng pelikula? Hindi ko na nga tinanggap. Hindi ko ginawa. Eh, ba't hindi mo ginawa? Sige. Ako ang kakausap kay tatay. Hindi niya ako matitiis. Halika na, pasok na tayo sa loob. Huwag ka na umiyak. Tama na, huwag mo naman ako iwan. Pasok na tayo, ate. Sige na, ako makikipag-usap kay tatay. Promise. Sigurado ka ba? Dito ka lang. Kakausapin ko na si tatay. Huwag kang aalis dyan, ha? Babalik ako. Hello? Mayor, Ah, Balcon. Balita. areglado na. Sigurado walang sabi. Mabuti naman kung gano'n. O ano pa? Kwentuhan mo ako. Sige. At ngayon, sigurado akong siya na mismo ang papaspas na lumapit sa'yo para tulungan ang kapatid niya. Tingnan mo. Tignan natin. Alam mo, sa palagay ko, baka madagdagan pa yung alas ko kay Rachel. Mayor, Mateo, anak natin. Gina. Umawaluan ang kapatid mo. Mateo. Ay, kamusta na po lagay ng anak ko? Well, base sa mga nagawa ng test, mukha namang minor injuries lang natamo ni Gina.
Pero kailangan pa rin mo siyang i-CT scan at obserbahan para malaman natin kung may iba pang napinsala. Dok, kung may mga test po na kailangan gawin niyo na po. Maraming salamat. Sige, Ina, gagawin natin. Salamat po. Nay. Ikaw ang kasalanan nito eh! Mateo, tama na! Napahamak ang kapatid mo! Dahil sa kaaktahan mo! Tama na! Tumigil ka na, Mateo! Lumayas ka! Lumayas ka! Baka samayin kita! Lumayas ka! Mateo! Ito, sa tingin mo? Okay na ba? Gusto ko kasing surpresahin si Gina eh. Para naman, pag nakita niya ako isipin niya, uy, ang gwapo naman ng boyfriend ko. Alam mo, ganun pala yung feeling ng ma-in love, no? Feeling mo, lakas-lakas mo, para kang walang sakit. Pakiramdam ko nga ako si Superman. Oh, ano ba yung naisip mo? Sensya na, boss, ha? Nag-iisip kasi ako ng pagkakaperahan, eh. Ganun ba? Oo, si Rachel kasi na-trouble, eh. Teka, magkano ba? Hey, boss. Hello? Oh, Rachel? Oh. Ano? Oh, sige. Pupunta namin ngayon dyan. Isasama ko si Boss Jonathan. Ha? Oh, papunta na kami. Sige. May nangyari ba? Si Gina daw, eh. Nabundol, nandun daw sa ospital ngayon. Ha? Mabuti ba puntahan natin? Halika, sama kita. Tara. Sinubukan kabuli ng mga kapitbahay namin. Talagang mabilis eh. Pero ito rin yung numero na ibigay sa akin at doon sa kabuuan ng plaka. Titignan nga kung anong nangyari. Pero huwag kayong mag-alala at ay imbestigahan namin ang numerong ito. Yun nga lang napaka-konti ng detalye na kuha namin. Sige po, mauna na ho kami. Pasasabihan na lang ho namin kayo kapag may balita na. Sige rin. Salamat po. Sige. Sino may gawa niyo na? Okay ka na ba? Na-aksidente ako. Bukod sa konting sugat, ay isang naman ako. May tanong ka ba? Hindi ka ba natatakot? Tingnan mo itsura mo. Bakit? Mukha ba akong halimaw? Gina naman. Jonathan, ayos lang talaga ako. Malayo to sa bituka. Tsaka, papayag ba naman akong tapusin ako ng isang kotse lang eh. Hindi mo pa nga ako nag-date. Mr. Mataring, Doc. ayos na po lahat ng mga resulta ng test ng anak ninyo. Maaari niyo siyang ilabas ngayon sa ospital. Punta lang po kayo sa cashier para maayos po ang billing. Diba? Salamat, Doc. Okay. Jonathan! Anong ginagawa mo sa labas? Nililinisan na ho nila si Gina. Pauwi na rin ho ako eh. Ganun ba? Teka. Gusto sana kita makausap eh. Ganito yun. Kasi si Gina, alam mo, sa totoo lang kasi, ayoko talagang makipag-boyfriend siya sa mga panahong to, no? Pero dahil sa alam ko namang mabuti kang tao, lagi ko hindi na ako tututuloy na magkaroon kayo ng relasyon. Salamat ho. Jonathan, ganito yun. Isa pang bagay na gusto kong maintindihan mo. Medyo mahirap kasi ngayon ng pera. Kung maaari sanang tulong ka.
makatulong ka na may labas namin si Gina ngayong may araw din sana to. Ganun mo ba? Boss Jonathan! Kanina ko pa kayo hinihintay sa kotse. Kailangan nating umuwi. Baka hinahanap na kayo ni Ma'am Rowena. Ganun ba? Oo, halika na. Sige. Wala na talaga kayong pinili, ano? Pati si Jonathan gagatasan ninyo. Ha? Subukan niyo lang. Makakarating to kay Mayor. Mamili ka sinasabi mo. Ako naman, sa lahat ng mga na-ospital, ikaw na pinaka-blooming. Papa-makeup ka pa sa akin. Ikaw talaga. Ate talaga. Nahiya nga ako kay Jonathan kanini. Nung dumating siya, tinan mo naman yung itsura ko. Gina, nahiya ka na ba sa lagay na yon? Eh, kung ano-ano sinabi mo eh. Buti nga hindi natakot yung tao eh. Alam mo ate, mahal ko talaga si Jonathan. Gusto ko nga ako yung nagpapangiti sa kanya eh. Lagi na lang kasi pag nakikita ko siya, parang laki-laki ng problema niya. Ganun pala ma-in love, ate. Makita mo lang yung mahal mong nakangiti sa'yo. Tanggal lahat ng sakit ng katawan mo. Ngayon, alam ko na kung bakit kahit mahirap ang buhay natin, masaya ka kasi kasama mo si Kuya Levi. Jesus, ganun ba yun? Ay nako, ikaw Gina ha. Hindi naman kita binabawalang magmahal. Pero, mga sinasabi ko sa'yo ha, gusto ko tapusin mo muna pag-aaral mo. Oo naman ate, naiinip na nga ako dito sa ospital. Gusto ko na lumabas. Narinig sinabi mo. Gusto niya lumabas. Nainip na siya. Dapat lahat tayo tayo mo dyan. Magkano ka ng pera? Tay. Sige po. Uuwi po muna ako. Kukunin ko yung naipon kong pera. Kaya na po munang bahala kay Gina. Alis muna ako ha. Ingat ka ate. Sige. Nag-iisa ka lang, Rochelle. Anong ginagawa mo dito?
wala pang tumatanggi ng ganyan sa akin na babae. Kaya kong bayaran lahat ng mga bayarin sa ospital. At pakisabi dyan sa mayor nyo, hindi niya ako kayang bilhin kahit kailan. Kailangan mong bayaran ang kontrata sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ididimanda ka namin, Rachel. Makakatulong naman ako sa iyo eh. Pero may kondisyon. Wag na wag mong palalapitin si Gina kay Jonathan. Naintindihan mo ba? Lalo akong nanggigigil sa kanya. Bilang kabayaran, maninilbihan ka sa pamilya ko na sa loob na 10 taon. 10 taon po.